Ito na nga guys, seryosong usapan na po tayo. Makukulong ka nga ba kapag hindi ka nakapagbayad ng iyong utang sa GLoan, GGives at sa mga iba pang online lending apps? Ang sagot po dyan is yes and no. Pag-usapan po natin sa video na to kung bakit. No po muna dahil unang-una ang hindi po pagbabayad ng utang or kung ikaw man ay hindi nakabayad ng utang, hindi po ito criminal charges or criminal offense, kundi ito po ay isang civil offense or papasok po ito sa civil case. Ngayon po, hindi ka nga makukulong pero masasampahan ka pa rin po ng kaso at magbabayad ka ng danyos, mga charges, fees, penalties at yung proseso no sa paraang legal na yon. Ngayon po ay makukulong ka naman on the other side of the coin kung may ability ka to pay pero sinasadya mong hindi magbayad. Okay, hindi ka nagpakita ng matagal na panahon, hindi ka nagparamdam kahit ilang due date na yung lumipas, kahit na compounded na yung interest na pinapataw sa'yo. So, ano pong ibig sabihin nito? Talagang meron pong panlalamang at pandadaya na nangyayari. O, pangalawa naman po, kung may pineke ka sa dokumento mo para makautang ka, no? So, anything po na ginawa mong panlalamang, okay, sa inutangan mo, whether man yan ay online or physical, digital, so, syempre po, makakasuhan at pwede ka pa ring makulong sa pamamarang iyon. Okay? So, pero tandaan nyo po, na kung saan ayon po sa BSP Circular 1133, yung mga online lending apps na po na yan, na kahit ano that operates online or in digital, in internet, well, actually po, wala talaga silang karapatan na blackmail sa atin or pahiyain nila tayo o kaya tawagan yung mga kaibigan natin kasi po ito po ay isang paraan ng pangaharas or harassment po na kung saan ayon po sa BSP Circular na nabanggit ko kanina ay bawal na bawal po yun, illegal po yun, no? Kaya naman guys, ay syempre, magbayad pa rin tayo ng utang natin dahil syempre, it is a financial obligation po, no? Pero, makukulong ka ba o hindi? Depende po, no? Sa kaso na sinabi ko kanina, depende sa situation, okay? So, sana po guys, nasagot po yung inyong katanungan. Kung may mga tanong pa po kayo, huwag nyo pong kalimutang i-comment, no? By the way guys, bago ko makalimutan, hindi po ako legal consultant, hindi po ako lawyer, no? Disclaimer po, ako lamang po ay nag-aral din po ng business law, obligations and contracts, credit and collection, and overall finance. Kaya sa mga nakakabahagi tayo ng ganito sa inyo at hindi ko naman sinasabi na, payong legal ito, no? So, wala po tayong karapatan na ganyan dahil hindi naman po ako abogado, hindi po tayo lawyer or legal consultant. So, ako lamang po ay nag-aral din ng finance, investment, para naman po sa gayon, syempre, makatulong tayo sa mga kababayan nating Pilipino na walang ka-idea o walang kaalam-alam patungkol po sa mga bagay nito at sa pangungutang po. So, yun lang guys and follow for more contents like this.